Hello. Hello, hello, hello. Magandang gabi po sa lahat, no? Isang magandang gabi para sa usaping pangkatarungan, pangkatotohanan, at para sa lahat ng kaginhawaan ng mga tao. Kailangan patas ang lahat para naman ay walang malulugi. Mayaman man o mahirap, kailangan patas ang tingin sa batas. Kung minsan, kahit masama na ang tao, tingnan mo siya na isang may karapatan din na galang ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas. Kahit na kriminal, kahit na mga sentensyahan, kahit na mga adik na pinapatay noon ni Digong, kahit na yung mga drug lord na pinapatay noon ni Digong, kahit si Digong, respetuhin ninyo po. Lahat po tayo, masama ka man o hindi, mabuti ka man o hindi, mayaman ka man o mahirap, ay lahat tayo ay pari-pariha lamang ang dapat tingin sa batas. Diyan po nanggaling ang laman at sustansya ng sinasabi sa ating konstitusyon na nagsasabi sa Tagalog, walang sinuman ang maaaring matanggalan ng kalayaan, buhay at kayamanan na walang proseso ng batas. At lahat ay walang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Kung sa English pa, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Sinasabi ko po yan, kahit na yung ibig sabihin, kahit ng taong kinamumuhian ko na walang iba, kundi si rapist na Kibuloy, may karapatan din siya sa ilalim ng batas. Kahit yung mga ibang mga tao na pumatay na napakarami, si Digong Duterte, may karapatan din sila sa ilalim ng batas. Kahit na sabihin natin si Bongbong na tinatawag ni Duterte na bangag, may karapatan din siya sa ilalim ng batas. Lahat po tayo, killer man o hindi, lahat yan may karapatan sa ilalim ng batas. Kahit rebelde o hindi, lahat po yan. Kaya, ang ibig ko lang sabihin dito, kahit anong operation, hindi kumo kinamuhian ng bayan ang isang tao ay may katwiran na tayo na dapat suwagin ang kanilang natitirang karapatan. Binabanggit ko po ito, mga kababayan ko, sapagkat dito natin makikita na tama po ako sa simula pa lamang. Tama po ang aking legal na sinasabi, ang paningin ko sa batas, kung tama ba yun ang ginagawa ng pulis na pumasok sa pribadong establishmento para labang hanapin ang mga kriminal na pinangunguluhan ng isang manyak na si Apollo Kibuloy. So, ang ibig ko lang po sabihin, sinabi ko na noon pa, lahat ng mga abogado, makinig po kayo. It seems that you do not know what you've learned from law school. Basic is the right to life, liberty, or property without due process of law that it cannot be deprived. Basic is the law that says in Article 2, Section 3, Section 2, Article 3 of the Constitution that says the right to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable against
unreasonable search. Sa Tagalog pa, ang karapatan ng sinuman na mapangalagaan para sa kanilang pagkatao, kanilang bahay, kanilang mga epektos, kanilang mga papel, ay hindi pwedeng labagin sa mga mali o walang dahilan na paghahalughog. Yan ang unang sinasabi. Nang sinasabi ko, dinidiin ko persons, the right to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable against unreasonable searches. Dinidiin ko po yun ng persons, nang ibig pong sabihin, hindi kubo na ang hinahanap po ay tao ay hindi mo na kailangan magsampa sa korte ng search warrant. Ano ba ang Tagalog ng search? Di ba paghalughog? Ang katwiran nila ng mga pulis at ibang mga abogado, kumo tao ang isi-search, hindi daw pwede search warrant. Klaro, bumalik kayo sa pinakamataas na batas na nagsasabi, nag-uutos, the right to be secure in their persons, houses, papers, and effects shall be inviolable against unreasonable searches. Hindi sinabi unreasonable arrest. Naintindihan ninyo? Kaya kayo lahat ng mga abogado, matuto kayo sa akin. Kahit manilbihan ka magsisilbi ka ng warrant of arrest, alias man warrant of arrest o hindi, kailangan mo pa rin ng search warrant kung papasok ka sa lugar ng tao na pribado kapag hindi mo nakita ng personal ang taong aarestuhin mo na pumasok doon. Dapat pa bang i-memorize yan? Tapos nakasaad, ituloy natin ang Section 2 ng Article 3 ng Constitution na nagsasabi, warrant of arrest or search warrant shall issue only upon probable cause determined personally by the judge upon examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and persons. Sabi, persons are things to be seized. Ibig sabihin, kapag mag-aristo ka ng tao, kailangan mo pa rin ang search warrant. Ano yan? Nagbububuda ba kayo? Kaya hindi po pwede ang ginawa ni General Marbil na mag-utos kay General Torre na pasukin ang KOJC kay kubo kinamubuhian ng bayan, ito si Kibuloy, na pasukin niya lang na wala siyang search warrant at hindi niya lang pala alam, wala rin siya palang personal na alam. Kaya lumalabas, nakakahiya. Ang nangyari, sabi ko na nga, nag-predict na ako, natatakbo sa korte ang mga grupo ng KOJC. Ano nangyari? Hindi nagpalabas ng writ of amparo ang korte ng Branch 15 ng Regional Trial Court ng Davao City. At pinatigil ang pulis. Ano ngayon yan? Kasi hindi nyo sinunod ang utos ng batas. Sayang. Dapat nahuli na sana. At dahil pinatigil na kayo ng korte, ano na ngayon? Di, tatakbo na si Kibuloy. Lahat kayo mga pulis, gusto kong tumulong sa inyo. Lalo na't kaibigan ko kayo, mga personal na kakilala sa akin, i-text nyo lang ako, magtanong kayo sa akin kung anong gagawin ninyo at tuturuan ko kayo anong gagawin niyo para walang sabit. Oh, sayang. Dapat, nahuli na yan si Manyak. Yan sinasabi ko. Hindi kasi kayo nag-iisip, akala nyo magaling na kayo.
Yan ang problema eh. Marami ding abogado niya na galing-galingan, hindi naman nila alam kung anong pundasyon ng kanilang iniisip. Ang ayaw ko lang din sa mamayang Pilipino, kung kinamuhuhian natin lahat, itong taong Kibuloy, all right lang kayo ng all right kahit mali yung ginagawa ng pulis. Tinext ko na po si General Torre na kung meron siyang personal na alam, ituloy niya. Ang problema, wala siya palang personal na alam. Hay nako. Kakahiya. Sinayang lamang ang pagkakataon na mahuli na sana yung manyak. Malaki, sobrang sayang. Ay sana naman magkaroon ng pagkakataon, iangat natin. Titingnan ninyo kung ano ang nila naman ang kopya ng order ng korte ng Davao City. O yan palakihin natin. Sinasabi dito, breaking news. RTC Branch 15 in Davao City orders the PNP to cease and desist or to stop from their operations inside the KOJC compound and remove the barriers on its entry points. The court said the restrictions by the PNP is violative. Basahin muna natin. Is violative of the religious and academic rights of its members. Yan, hindi nyo tinitingnan yan. Yan, pinaka-problema ninyo. O, itong court order, basahin natin. Branch 15, Regional Trial Court, Davao City, in the matter of the petition for the writ of amparo filed by the Kingdom of Jesus Christ, tapos Jose Maria College Foundation, represented by Rosemary Dimagnaong versus Honorable Benjamin C. Abalos Jr. in the capacity as the Secretary of the ILG. Temporary Protection Order. In a verified petition filed last July 1, 2024 by the Kingdom of Jesus Christ against Benjamin Abalos in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government. Petitioner alleged that their right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of the respondents. Thus, petitioners seek the issuance of the writ of amparo, among others. In a resolution 28-2024, dated July 1, 2024, the RTC Executive Judge Retrina Fuentes found no urgent necessity for the issuance of the writ order, the immediate rappelling of the case among the regular court. Accordingly, the petition was rappelled to this court on July 3, 2024, and corresponding order was issued on July 8, 2004, directing the respondents to file their comments. Around 5 o'clock in the morning of August 24, 2024, the PNP-11, armed with warrants of arrest, entered the compound of KOJC and GMCFI, located along Philippine-Japan Friendship Highway, Sasa, Davao City, in search of Pastor Apollo C. Kibuloy and other individuals, and remained thereat. Since then, it barricaded the ingress, egress, and regress of the compound and imposing
restrictions that hinders religious and academic activities of petitioners' officers, members, missionaries, and students, among others. Supreme Court AM number 07-9-12-EC govern the rule of the writ of amparo. Section 1 thereof provides. O yan, basahin mo. Batas na yan. Diretso tayo sa, the court is not unaware of the recent incidents affecting the right to life, liberty, safety of the petitioners, its officers and members, the restrictions and control imposed by the PNP 11 over and within the compound of KOJC and GMCFI, noticeably trampled not only the property rights of the petitioners, its officers and members, but also the exercise of the religious freedom and academic rights, which are guaranteed by the Constitution. Hence, the court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threaten the life, liberty, or security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, and proprietary rights, and the pursuit thereof by the officers and members within the surrounding premises. The Office of the Clerk of Court, Regional Trial Court 11, is directed to immediately serve this order to any senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KOJC and GMCFI compound and at their regional office. So ordered. Judge, signed, Mario C. Duabis. Ayan. Yan ang napala natin. Tapos, ito naman ang official statement ng police. The PNP failed to follow the proper procedure in the implementation. Ito statement ata ito ng mga KOJC. So anyway, statement pala ito ni Mayor Basti. Nagre-respeto lang daw ng warrant of arrest. Statement na ba ng Integrated Bar of the Philippines na pinapaalis na sila kung may reasonable, tapos ng reasonable time na kailangan paghanap. At ang stand ng IBP ng Davao City ay kung may reasonable ground sila to believe na nandun si Kibuloy, ay halugugin sila. Pero akong stand ko, hindi yan, mali yan. Dapat personal na nakita nila si Kibuloy na pumasok at hindi lumabas. Yan lamang ang tanging pagkakataon na pwede sila maglusob. Pero, nanindigan ng PNP, hindi na nila titigil. Depende sa inyo. Nakita na ninyo na mali inyong ginagawa, may inutusan na kayo, problema nyo na yan kung i-contempt kayo, kagaya kay Silago. So, yan po ang ating nakikita na papala, ladies and gentlemen. So, ang sa akin lang dito ay dapat sana naging maingat sila. Sayang ang pagkakataon na winasak ng kanilang pagiging pagkakamali. Mga galaw na hindi man pinag-aralan ng maayos. Pwede naman magtanong kayo sa akin, mapakonsulta kayo sa akin kung anong gagawin. Para turuan ko kayo kung anong gagawin. Ay, sayang. So ngayon, bago tayo umalis, nais ko lang bigyan pansin kung ano na ang nangyayari sa ating mga kabataan diyan sa Pasay City na inapi naman ng kanilang mayura na si Mayura Amy Lacoste Calixto Robiano. Ito. Pakita ko sa inyo kung ano ngayon ang nangyayari sa mga kabataan diyan.
So, yan ang bata na natutulog kanina. Wala pa rin matulugan. Yan ang mga bata, naglalaro. Yan pang isang bata, o hubad, wala nang maisuot na damit. Kumakain ng kanin, nakakamay. Yan pang iba. Kahit inuulanan kanina. Payong lang ang katapat. O, mga karton. Yan, masdan mo, Amy Calixto Rubiano, ang ginawa mo. Ang kasalanan mo rito, pinayagan mo mawasak ang mga bahay nila na wala ka pang binigay na malilipatan. At yan po ay paglabag sa Republic Act 7279, Section 28, Paragraph C, Subparagraph 8, na nag-uutos sa mga mayor at National Housing Authority na magbigay kayo muna ng malipatan sa mga tao bago papayagan ang paggiba ng mga bahay ayon sa utos ng korte. Kaya tingnan ninyo. Ngayon, dahil hindi mo sinunod ang utos ng batas, Amy Calixto, kakasuhan ka at ikaw ay makukulong hanggang 6 na taon sa ilalim ng Section 45 ng Republic Act 7279. Ayan. Tapos nag-press release ka pa. Mga chikiting ko lapit-lapit sa iyo. Pero mga chikiting lumalapit sa iyo, magandang mga damit. Kaya dito may karton. Sabi na, bawal ka dito sa langit. Nang pumunta na sa langit, si Amy Calixto, sabihan siya ni San Pedro, bawal ka pumunta sa langit. Nang angking ka ng lupa na hindi naman sa iyo. Sabi ng Pasay, tapat kayong pinaglingkuran, sabi daw ni Amy Calixto. Sabi naman ni San Pedro, ina ng Pasay, tapat ka nilang tatalikuran. Yan. Yan po ang problema. Yan po ang ibang mga bata. Yan. Nagkakahanap pa rin ng pagkakataon makangiti kahit nasa pigati. Ayan. Yan. Titingnan ninyo kung anong mga kabataan. Ayan. Nagtutulog sa tabi ng kalsada. Ay, di na yan. So at least, yan lamang po ang aking masabi sa inyo. At nasa inyo rin yan. Kung tumulong kayo, padaan mo sa akin, okay lang yan. So ngayon, magsishout-out na lang ako. Danny Talibenyo, attorney, paano po manindigan ng pulis na hindi sila alis, tapos mahuli nila? Ay, di problema nila yan. Makukontempt sila, ipapakulong sila ng korte, utusan sila ng korte makukulong. Ano ang totoo? Sabi niya, ang sentido ng batas ay ang katarugan at ito ang dapat na maintindihan ng lahat, lalo na ng mga abogado. Helen Baguio, good evening po. Sindok Kausing, ingat po kayo lagi. Tapos, Jenaido Balikuban, Sir Toto, ay one vote ka for me na makuha kaya nyo 95% panalo. Salamat po. Iwatani Japan, bakit po pina-stop, malapit na daw. Ang problema mga may pagkakamali sa ginagawa ng pulis. Hindi tama ang pagkagawa nila. Kasi dapat, kung talagang nakita nilang tao, mahaba na isang oras na hindi nila makumahuli. Tukoy mo yun eh. Nakita mo eh. Yan lang kasi ang pamamaraan na pwede kang payagang pumasok sa pribadong bahay na kung nakita mo, ikaw pulis, nakita mong aristuhin mo, ay pumasok. Kumbaga, ikaw ay naghahabol sa akusado. Pero sa sitwasyong ito, nang huhula ka lang, ayon lang sa informante mo, mahirap yun. Kailangan dumaan ka sa korte, humingi ka ng break open order. Hindi pwede yun, karak-karaka na pumasok ka, magigiba ka ng mga bintana o pintuan. Tapos, Nicolay Roscop, tama ka nga, attorney, totoo, kulang-kulang ang dinala ni General Torre at Abalos. At tapos, Grabs Jeremiah, yan yung sa Pasay, giniba mga bahay nila dahil mahirap sila, wala na yung karapatan nila. Maximo Dakaya, tapos ano ang totoo, napakahalaga ng dapat malalim ang pagkaunawa ng isang abogado sa salitang katarungan. Hindi lang yung sa aulado lamang kung ano ang literal na nakasaad sa batas pangkatarungan. Ram Soko, parang kumiling ka na. Hindi ako kumikiling kay Kibuloy Ram Soko. Gusto ko nga isa ma-trial kagad, mahuli kagad.
Ang problema lang, mali ang ginawa nila. Tapos, Serviliano Senyosa, good evening po. Ang sa akin lang, matuto naman tayo gumawa lang ng karapatan ng iba. Hindi kumo na kinamuhian natin ng tao ay mayroon ka ng karapatan at lisensya na suwagin ang batas para mahuli mo lamang siya o para mapatay mo lamang siya. Wala pong pinagkaiba yan sa sitwasyon na mga adik at mga nagtutulak ng droga ay imbis na ikulong, hulihin at bigyan ng pagkakataon na mapatunayan ng kanilang pagka-inosente sa korte, pinapatay ni Digong. Yan ang problema. Kaya di pwede, parang ganoon din yun. Walang pinag-iba dyan sa ginagawa nila sa KOJC. Ang problema kasi, pag pumasok ka sa KOJC, maapektahan mo yung nagdadasal na ibang tao. At naapektahan mo yung mga nag-aaral na mga estudyante. Yan po ang pinaka-problema dyan. Nobita Carocarlon, tapos Ranger Baldimoro Jr., sayang ang effort at panahon. Rodolfo Muno, saludo ako sa iyo. Engineer Dr. Kausing, mukhang nabasa ng korte ang paliwanag mo nakaraan na mali ang pag-serve at pagpasok sa KOJC. Actually, hindi lang. Nabasa nila sa totoo lang. Ranger Baldimoro, pumapasok nga sintuto sa bunker na underground. Ay, hindi natin alam. Kwento lang. Sa ngayon, kwento pa lang yun. Hindi pa napatunayan. Kumbaga, para sa akin, parang hearsay pa lang. Saldi Magbalon. Pero hindi ibig sabihin pag hearsay ay hindi na totoo. Hindi po lahat ng hearsay ay hindi totoo. Tandaan nyo yan. Lia Dolnuan. Iakit sa Supreme Court. In the meantime, pag iakit mo sa Supreme Court, tigil ka muna ng search. Lito Tixon. Toto Asapa. Ranger Baldimoro. Nagpadala na si Arlene Stone ng drawing. Ang problema, ang sinabi ni Arlene Stone, ang drawing niya luma. Binago na ni Kibuloy. Yun pala ang nangyari dyan. Kaya nahihirapan sila. Johnny Joe, what about the rights of Kibuloy and victims? Johnny Joe, are they really a church? Ang pinag-usapan doon po, yung mga ibang tao, hindi si Kibuloy. Yung mga nag-aral sa school, hindi si Kibuloy. Okay, Lia Dulnuan, I hope may magagawa si presidente nito. Ranger Baldimoro Jr., sayang ang effort, no? Alegrigiani, Sir Senator Toto Kausing, pwede bayan mga sundalo. May mga sundalo nga doon eh. Alas 6 pala ng umaga, dumating kanina mga sundalo galing po sa 10th IB. Si Nicolay Ruscop, total kababata niyo po si General Torre, sana tulungan niyo. Tinitext ko na nga siya eh. Hindi siya tatanong sa akin kung anong gagawin. Ranger Baldimoro Jr., nakakagigil dahil malapit na makuha ang Manyakis, kaso may order ng mga court. Ayun, tigil na. Yun, stop! Parang nanaig ang stop ni Kibuloy. Stop! PEC 0925, how can the PNP not be advised legally and know what documents? Ang problema sa PNP, akala mo mga magaling na sila lahat. May marami naman silang abogado ah. Ba't hindi sila mag-usap ng maayos? Tawagan nila ako. Sa totoo lang, hindi ako nagmamayabang. Lahat po ng kaso na hinawakan ko na ang kalaban ko ay mga PNP, NBI, PDEA, panalo po ako sa lahat. Ni isang beses hindi sila nanalo sa akin. Ganun po ang aking may pagmamayabang. Cynthia Per, Renato Armiero, dapat katulad ni Toto Kausing ang mananalo dahil may prinsipyo. Gusto niyang maalis ang korupsyon, political dynasty, malaking problema sa ating bansa, malakas si Kib sa kanila. Saldi Magbalon, dapat doon sana sumuko si Kibuloy. Ay, hindi problema, ayaw sumuko si Gago eh. Manyak eh. PEC 0925, how can the PNP not be advised legally? Ay, problema nila. Ranger Baldimoro, is there any possible thing? Merong diskarte yan. Tumawag kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng advice kung gusto nyo lang. Pero kung ayaw nila, okay lang. Mary Ann Gomez, bakit stop? Alegre Jamit, nako, bayan, sayang ang PNP. Ipabayaan na lang ninyo yan sa mga sundaluhan natin. O, yan. Bakit stop? Mary Ann Gomez, kasi in-stop ng korte. Hakbang ng matatapang para sa inklusyong Pilipino. PEC 0925, how can the PNP not be advised? Okay? Saldi Magbalon, Banyak. Lia Dolnuan, Alberto Mates, Ranger Baldimoro, tapos Cynthia Per. Kaya bayan, para hindi manaig yung mga manyak, dapat ayusin nyo pagtrabaho. Okay?
Saldi Magbalon, si Roque, haba, pwede ba mag-disbarta? Nanawagan. Walang kwenta si Roque, huwag niyo pakinggan yan. Mga mali-mali din sinasabi niya. Danny Talibenyo, sana manalo ko kayong dalawa ni Attorney Enzo. Sana nga, Rodelio Tolibas, hindi nagsisinungaling ang radar na gamit. Ang problema, kung hindi nagsisinungaling, dapat nakuha na. Ganun lang kasimple po. So gaano katagal pang kailangan para magpakita ang katotohanan? Rodelio Tolibas, hindi sinungaling radar. Jinggoy Sinina, sayang, hirap ng pulis. Okay, ganyan. Yan lang muna sabihin natin, no? Anyway, the PNP will love to answer for entering without proper documents. Okay? Bayan, andyan po tayo sa katarungan. Ha? Ikaw, Kibuloy, sumungko ka na kasi lalo ka lang madidiin dito kahit hindi ka nahuli. Sa totoo lang. Walang maniwala sa inyo na hindi ka nagmanyak. Walang maniwala po sa iyo na hindi ka nag-rape. Kahit ilang ulit mo pasabihin na hindi mo ginalaw ni rape si alias Sabanda at saka ibang mga babae doon sa Amerika, walang maniniwala sa iyo. The only way na maniwala kami sa iyo is kung manalo ka sa korte. And that's the only way that can be done by surrendering to the authority of the law. Ganun lamang po. Magandang gabi po sa lahat.